Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at malugod kong tinatanggap kayo sa aking channel na Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para sa mga nakakapangilabot na kwentong Tagalog na tiyak magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso sa bawat upload. Ngayong gabi, saksihan natin ang bangungot ni Nathan, ang kanyang paglalakbay sa isang ospital na nagtatago ng mga bulong at lihim, at ang muling pagkikita nila ng isang batang lalaking may pilat na si Angelo. Maghanda at sumama sa akin habang ating alamin kung paano ang isang laro sa arcade ay magiging daan sa isang nakakapanginig balahibong paglalakbay patungo sa mga bangungot ng apoy na mag-uugnay sa kanilang tadhana. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng mga bata na naglalaro sa isang arcade sa loob ng isang sikat na mall sa Quezon City, si Nathan at ang kanyang matalik na kaibigan na si Marco ay abala sa pagpindot sa mga buton ng video game. Ang kanilang tawanan at hiyawan ay umaalinggaw-ngaw, nagmamarka ng isang masayang pagtatapos ng araw. Ngunit hindi alam ni Nathan na ang araw na ito ay magiging simula ng isang nakakakilabot na yugto sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, sa sandaling pumikit si Nathan, ay agad siyang hinila papasok sa isang bangungot. Napadpad siya sa isang madilim at lumang ospital sa Maynila kung saan ang mga pasilyo ay tila walang hanggan at humihigop sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang ay nagpapalakas sa kanyang takot. Ang bawat pintong na daanan ay nagdadala ng bagong pangamba. Doon niya nakilala si Angelo, isang batang lalaki na may mga sugat at pilat sa mukha na tila nagmamakaawa sa kanya para sa tulong. Ang mga ilaw ay kumikislap-kislap, lumilikha ng mga anino na tila buhay at nagbabanta. Ang mga dingding ay bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan, nagpapalal sa kanyang takot. Kinabukasan, habang sila'y nagpapahinga sa isang bangko sa parke, ikinuwento ni Nathan ang kanyang bangungot kay Marco. Pare, ang dilim-dilim doon at yung batang si Angelo parang totoo. Ani Nathan, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit si Marco, kahit matalik na kaibigan, ay hindi nagpakita ng pag-aalala. Bangungot lang yan, tol. Kalimutan mo na, sagot niya, hindi man lang tumitingin sa mata ni Nathan. Ang pagbaliwala ni Marco sa kanyang nararamdaman ay nagdagdag ng bigat sa dibdib ni Nathan, na parang may malamig na kamay na humihila sa kanya pabalik sa bangungot. Habang lumilipas ang mga gabi, ang bangungot ni Nathan ay nagiging mas detalyado at mas nakakatakot, na tila ba'y isang serye ng mga kaganapan na hindi niya matakasan. Ang mga tunog ng sirena at sigaw ng mga tao sa labas ng isang lumang kondominium sa Pasig ay nagiging mas malinaw sa kanyang mga panaginip. Sa kanyang panaginip, si Nathan ay bihis na bumbero. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na iligtas si Angelo mula sa nagliliyab na gusali. Ramdam na ramdam niya ang init ng apoy sa kanyang balat at ang usok ay nagpapahirap sa kanyang paghinga. Angelo, saan ka? Sigaw niya habang tinatangkan niyang dumaan sa makapal na usok. Sa bawat pagtatangka ni Nathan na iligtas si Angelo, may mga hindi inaasahang balakid na lumilitaw. Mga gumuhong pader na humaharang sa kanyang daan, mga baradong daanan na tila walang katapusan, at mga biglang pagsabog na nagpapalakas sa kanyang takot. Ang kanyang mukha ay salamin ng takot at desperasyon habang patuloy siyang naglalakad sa nagliliyab na gusali. Ang bangungot ay palaging nagtatapos sa isang trahedya. Si Nathan at si Angelo ay kapwa natutupok ng apoy. Si Nathan ay nagigising na humihingal
Ang kanyang kama ay basa sa pawis at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa takot. Sa bawat paggising, ang realidad at bangungot ay nagiging mas mahirap paghiwalayin na tilabay ang apoy ay tunay na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Sa pagitan ng katotohanan at bangungot, ang isang lihim ay naghihintay na mabunyag. Isang lihim na magpapaliwanag sa mga hindi maipaliwanag na kaganapan sa buhay ni Nathan. Sa isang tahimik na hapon, habang sila ay nagkakape sa isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada, marahang ibinahagi ni Marco ang isang lihim na matagal na niyang itinatago. Alam mo, Nathan, panimula niya, ang pamilya namin may kakaibang kakayahan. Medium kami nakakakita ng mga bagay na di nakikita ng karamihan. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng misteryo. Napabuntong hininga si Nathan, hindi makapaniwala sa revelasyong kanyang narinig. Kaya ba, Marco, kaya ba iba ang mga bangungot ko? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Tumango si Marco. "Oh, Nathan, hindi lang yan simpleng mga panaginip. Maaring mga babala yan o mensahe mula sa kabilang mundo." Ang pag-uusap na ito ay nagdulot ng isang bagong takot at pagkaunawa kay Nathan tungkol sa kanyang mga karanasan. Ang kanyang bangungot, isang palaisipan na naghihintay ng kasagutan. Habang lumalalim ang gabi, isang tanong ang bumagabag kay Nathan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang mga bangungot? 26 na taon nang lumipas, si Nathan ay naging isang respetadong bumbero. Isang araw, habang siya ay nasa istasyon, tumunog ang telepono. Ang tawag na iyon ay magbabago ng lahat. May sunog sa isang kondominium sa Pasig, anunsyo ng dispatcher. Ang puso ni Nathan ay tila huminto. Iyon ang parehong gusali na laman ng kanyang bangungot. Habang siya ay papunta sa lugar ng sunog, ang mga imahe at takot mula sa kanyang mga panaginip ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang manibela ng fire truck at ang kanyang noo ay pinagpapawisan kahit pa malamig ang hangin sa loob ng sasakyan. Sa pagdating sa lugar ng sunog, ang mga alaala ng bangungot ay tila nagiging totoo. Ang mga sigaw, ang init, at ang amoy ng usok ay kapareho ng sa kanyang mga panaginip. At ito ay nagdulot ng isang malakas na deja vu kay Nathan. Nangingibabaw ang takot sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang harapin ang kanyang bangungot sa totoong buhay na ito. Ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan, ano ang kanyang matutuklasan sa gitna ng nagliliyab na gusaling ito? Nakatayo sa harap ng nagliliyab na gusali, si Nathan ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang isipan ay hinati sa pagitan ng kanyang profesional na tungkulin at ang takot na ang kanyang bangungot ay maaaring maging isang masamang pangitain. "Kaya mo to, Nathan," bulong niya sa sarili. Subalit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang malaking hose ng tubig. Ang mga sigaw at sirena ng mga kasamahang bumbero ay lumalakas, ngunit tila malayo ang mga ito sa kanyang pandinig. Sa kabila ng kanyang takot, pinili ni Nathan na harapin ang kanyang responsibilidad bilang bumbero. Hinawakan niya ang kanyang hose at nagtungo siya sa loob ng gusali. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon na baguhin ang kanyang tadhana. "Hindi ito katulad ng panaginip ko," aniya habang pinipilit niyang palakasin ang loob. "Iba to. Totoong buhay to at ako ang may kontrol." Ang usok ay makapal at mabigat, ngunit sa bawat hakbang palapit sa nagngangalit na apoy,
lumalakas ang loob ni Nathan. Ang init ng apoy ay sinalubong ng lamig na bumalot sa kanyang katawan, isang kakaibang lamig na tila may sariling buhay. Sa loob ng nasusunog na gusali, si Nathan ay nakaramdam ng kakaibang lamig na sumusuot sa init ng apoy. Ang kanyang mga pandama ay tila mas pinalasap at ang bawat hakbang ay nagdudulot ng isang kakaibang pakiramdam. Ang mga pader ay umuugong at ang sahig ay nangungusap sa ilalim ng kanyang mga bota. Habang siya ay lumalaban sa apoy, nagsimulang maganap ang mga kakaibang pangyayari, mga bagay na lumilipad, mga pintuang kusang nagsasara, at mga aninong gumagalaw sa sulok ng kanyang mga mata. "Ano to?" Sigaw ng isang kasama, ngunit walang sagot na lumabas sa bibig ni Nathan. Tila ba ang mundo sa kanyang bangungot ay sumasanib sa kanyang realidad? Narinig ni Nathan ang pamilyar na boses ni Angelo na tila nagmumula sa kung saan. "Tulungan mo ako," anas ng boses na nagmumula sa kalaliman ng apoy. Sa pagharap niya sa apoy, dahan-dahan niyang natuklasan ang katotohanan sa likod ng kanyang mga bangungot at ang misteryosong koneksyon niya kay Angelo. Ang bawat silakbo ng apoy ay tila nagpapakita ng mga imahe, mga alaala, mga babala at mga mensahe mula sa kabilang mundo. Sa huli, ang katotohanan ay nagbunyag ng isang nakakagimbal na lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang bangungot at realidad ay nagtagpo at si Nathan ay kinailangang harapin ang kanyang pinakamalalim na takot upang iligtas hindi lamang si Angelo kundi pati na rin ang kanyang sarili. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, ang kanyang bangungot ay nagbigay daan sa isang katotohanan na hindi niya kailanman inakalang haharapin. Mga kaibigan, sa bawat bangungot ay may lihim na naghihintay ng pagbubunyag. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat at baka kayo naman ang sumunod na bida sa kwentong hindi malilimutan. Kita-kits sa susunod na upload kung saan ang dilim ay laging nag-aabang. Magandang gabi o magandang bangungot.